Mr. Speaker, during the budget briefing conducted earlier before these plenary debates, this representation pointed to a case in Lian, Batangas, where a big tract of land, which is supposed to be the source of livelihood of so many farmers in that area, is not being farmed as it should be because of a dispute with several big businesses or big persons that have claimed the property. Historically, Mr. Speaker, Your Honor, this big tract of land was awarded to the farmers sometime during the time of President Quezon. I got from the DARS document that at that time, President Quezon bought that property and it was awarded to the farmers. For reasons that cannot be explained, Mr. Speaker, some enterprising individual were able to title or put the titles of that property into their names. These are big people, these are big persons, big businesses. I will probably mention some of them, Mr. Speaker. Mr. Menardo Jimenez, I think is one of the owners of GMA 7, is occupying 78.4 hectares. Raymond Moreno, 70 hectares. Phil Estate and Mega World, 156 hectares. Eggy Garcia, 40 hectares. And Santa Lucia Realty, 193 hectares. Mr. Speaker, Your Honor, there is already a final and executory decision by the Office of the President. In that final and executory decision, it was ruled that the Solicitor General should have those titles cancelled in order for the farmers to be installed. To the credit of the Department of Agrarian Reform, Sir Speaker, Your Honor, the pertinent records were already submitted to the Office of the Solicitor General. This representation personally talked to the Solgen, and I was very happy to say that the Solgen committed to file the necessary action to cancel the titles. Sinabi ko pa nga sa kanya, Mr. Speaker, Mr. Solgen, talaga yatang ikaw ay nakadestino para banggain mo yung mga malalaking tao. Napakahirap ng gagawin mo. Ang sabi po naman niya sa akin, talagang ganyan po yung buhay natin, kahit malalaki silang mga tao, kung nasa tama naman yung mga farmers, kailangan natin silang tulungan. So ako po'y natutuwa sa paninindigan at commitment ng Solicitor General. Ang problema ko lamang po, Mr. Speaker, Your Honor, habang ang Solicitor General ay ginagawa ang kanyang tungkulin para kanselahin ang mga title, alam ko po, lalaban naman ang mga landowners na ito hanggang sa dulo ng daigdig. Kayo po ba'y naniniwala na
lalaban at lalaban yung mga malalaking negosyong ito, Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Speaker, for the sincere manifestation of our House stalwart, Congressman Marcoleta. Yes, naniniwala po ako personally na lalaban yung mga may-ari na yan. Ang totoo nga po, Mr. Speaker, sa ngayon, kaya hindi makagalaw ang mga farmers sapagkat meron silang mga security guards na nakabantay doon sa lupain na yon. Kaya pati po yung joint resolution na ginawa ng DAR, kasama na po ang PNP, kasama na po ang AFP, at saka yung DILG, ay parang hindi nagkaroon ng bisa sapagkat mukhang mas malakas yung mga private security guards na in-install ng mga malalaking tao na sila ngayon ang nag-occupy sa lupa na yan. Ngayon po, Mr. Speaker, kung naniniwala po kayo na talagang lalaban sila sapagkat napakalaking tipak ng lupa ang pinag-uusapan natin dito, paano kaya ang magiging kalagayan ng mga kawawang magsasaka na dapat sana ay sila ang nakikinabang o pinakikinabangan, kaya ang lupa naman na matagal nang nai-award sa kanila, bigla lang nawala at ngayon ay muling ibinalik sa kanila, ngunit dadaan pa po sa isang napakatagal na proseso. Mr. Speaker, Your Honor, with the dynamic leadership of Secretary John Casticiones, ngayon po, meron pong DOJ na nagpreparar ng kaso para sa cancellation ng mga titles na yan. Yun nga po, Mr. Speaker, maaari pong ginagawa na po ng Solicitor General, maaaring tumulong na rin po ang DOJ para sa ikadadali. Kaya lamang po, yung mga abogado ng napakalaking mga kumpanya na yan, na sila ngayon ang naka-occupy diyan sa lupa na yan, lahat po ng mga librong legal, maaaring kuhanin nila para gamitin at ibato sa Solicitor General, baka pati lahat ng libro ng Library of Congress sa Washington, D.C. ay kukunin lahat para yan ang gawing pananggalang sa aksyon na gagawin ng Solicitor General. Ito po ang napakalaking problema. Sapagkat alam naman po ninyo, ang proseso ng judicial process natin dito sa ating bansa, talagang pabagalan, at sa laki po ng impluensya ng mga taong ito, nalulungkot po ako sapagkat kahit masigasig, kahit na seryoso ang ating Solicitor General, talaga pong nakaamba ang kalaban sa kanya na napakaraming mga abogado ng mga malalaking taong ito. Na para ko nang nakikinikinita po, na ang kalagayan po ng mga farmers ay baka hindi na po sila makapaghintay sapagkat 1940s pa po ito. Mas matanda pa po ito sa Hacienda Luisita nung unang i-award ni Presidente Quezon, hanggang ngayon po ay pinagtatalunan pa. Sana po, Mr. Speaker, makahanap tayo ng panandaliang kaparaanan na habang nililitis o inaaksyonan ang pagkakancel ng mga titulo, makagawa man lang tayo ng paraan na payagan ang mga farmers. Sapagkat alam ko po naman na sila talaga ang nanalo, makinabang man lamang sila habang nililitis po ang usapin tungkol dito. Sapagkat alam ko, mahabang panahon po ang kanilang magiging paghihintay dito, Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Speaker. This good secretary will hopes to cancel the titles, Mr. Speaker, and reallocate the lands to the concerned tenants, Mr. Speaker.
Mr. Speaker, Your Honor, lilinawin ko lamang po. Wala pong kaso na talagang yan pong mga titulong yan ay makakancel sapagkat yun po ang desisyon ng Office of the President. Lamang, ang legal process po na kinakailangan ay maghahain ang Solicitor General ng action for cancellation. Yun po ang prosesong kinatatakutan ko na magiging matagal sapagkat malalaking mga tao lalabanan po ang aksyon na yan ng Solicitor General. So ang mangyayari po niyan, magbibilang po tayo ng napakatagal na panahon hanggang yan po ay mapasakamay ng mga magsasaka. Ang tanong ko po, habang naghihintay po tayo sa napakatagal na prosesong ito, ano naman po kaya ang maasahan ng mga magsasaka? Yun po yung aking itinatanong, kung meron tayong naiisip na paraan na payagan ang mga farmers, sayang po ang pagkakataon, ang lupa po ay nakatiwangwang. Dito makikita po natin ang pagkakaiba ng maliit at hamak na magsasaka laban sa isang makapangyarihan na tao na nagme-may-ari ng malalaking kumpanya. Dito po masusukat, Mr. Speaker, Your Honor, yung tinatawag nating social justice. Saan po papasok ang social justice sa pagitan ng dalawang nag-uumpugang interes? Isang maliit na hamak na magsasaka at isang makapangyarihang tao na nagme-may-ari at nag-o-occupy ng mga lupa na pinakansela ng Office of the President. Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, with the vigilance and persistence of the good Secretary and our stalwart, the good Dante Marcoleta, I hope we see the light of day in this case, Mr. Speaker. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Gusto kong pasalamatan ang Sekretaryo ng Department of Agrarian Reform sa kanilang pagmamapatnubay at gusto ko rin pasalamatan si Undersecretary Louie Pangulayan sa kanyang kasipagan at alam kong siya yung nagbigay ng mga records sa opisina ng ating Solicitor General para po maisaayos na yung aksyon na pagkakancel ng mga titulo at sana po ipanalangin ko na lang na sa lalong madaling panahon, magkaroon ng katuparan yung panaginip ng ating mga magsasaka. Salamat po, Mr. Sponsor. Salamat po, Mr. Speaker.